Simula po ngayong gabi, pwede nang mapakinggan ang 24 oras at 24 oras weekend bilang podcast. Ating saksihan! Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa telebisyon hanggang sa social media. At ngayon, maging sa mga podcast, magiging mas accessible na sa mas malawak na audience ang 24 oras at 24 oras weekend. Live mula sa GMA Network Center. Sa pamamagitan niya ng 24 oras podcast na ilo-launch na ngayong gabi sa pagtutulungan ng GMA Integrated News, Digital Strategy and Innovation Lab, 24 oras at GMA New Media Incorporated. Pumunta lang sa Spotify o sa Apple Podcast app sa inyong smartphone at i-search ang 24 oras podcast. Tamang-tama ito para sa mga gustong manatiling informed on the go nang hindi makakapanood kung halimbawa nasa traffic o may ginagawa. Lahat ng episode magiging available sa Spotify at Apple Podcasts pagka-ere sa TV. Kaya pwedeng i-review ang mga balita sa loob at labas ng bansa anumang oras. Downloadable rin ang episodes at pwedeng pakinggan offline. Ayon kay Senior Vice President at Head ng GMA Integrated News, Regional TV at Synergy Oliver Victor Amoroso, sa pamamagitan ng podcast ng 24 oras at 24 oras weekend ay mas magiging konektado ang Pilipino sa pinakapinagkakatiwalang balita sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Binabantayan po ng Pag-asa ang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 185 kilometers kanluran ng Kubi Point sa SBMA. Ang sa Pag-asa, sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero magpapalan ito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Bukod sa LPA, umiiral pa rin ang hanging habagat sa malaking bahagi ng bansa. Hindi rin inaalis ang tsansa ng pag-ulang dala ng mga localized thunderstorm. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, uulanin na ang Zambales at Bataan. Pagsapit ng tanghali, halos buong Luzon na ang uulanin. Posible rin ang matitinding pag-ulan sa ilang lugar sa Western Visayas. At mataas din ang tsansa ng ulan sa halos buong Mindanao, lalo na sa hapon. Dito sa Metro Manila, posible rin makaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan. Maaksyon ang pagbabalik ng GMA Prime ng kapuso couple na sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Bukod sa aksyon, napanood din sa pilot episode ng Sanggang Dikit for Real ang bangayan ng karakter ng Denjen. Nasa Italy ngayon ang kapuso couple para mag-shoot ng ilang eksena. At sa panayam ng 24 oras kanina, ibinahagi nila ang excitement sa pagsisimula ng kanilang serye. Sinabi rin ni Dennis na wala siyang stunt double sa Italy. Aba, kaya dapat itong abangan. Ang dati pong namumuhay sa kalye at halos wala nang makain. Ngayon, nakapagtapos na sa Ateneo de Manila University na may parangal. Hindi po siya tumigil para mabago ang takbo ng kanyang buhay para makamit ang inaasam na success! Paano kayang nangyari na ang batang dating namamalimos sa lansangan ng Maynila, ngayon graduate na ng college sa Ateneo de Manila University? Rewind tayo. 5 years old daw si Eugene de la Cruz na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Tumira siya sa kanyang tatay. Pero kaka-high school pa lang daw niya ng palayasin matapos umamin sa kasarian. Namuhay mag-isa. Nalilimos ng pera. Kapag siniswerte po ako, nakakakuha po ako ng 25 pesos in a day. Pag ganun po, bumibili po ako ng kanin, tapos pinapasabawan ko lang po sa mga parisan, mga ganun. Yun na po yung ulam ko for the day. On a lucky day. Pero kapag minamalas naman po, minsan piso, minsan wala. Kung saan siya matutulog, depende kung saan aabutan ng gabi. Kapag umuulan po, natutulog po ako madalas sa mga empty jeepneys, ganun, or sa mga saradong malls, sa labas po ng saradong malls. And kapag ano naman po, maayos ang panahon, minsan sa kalye lang po, sa mga footbridge, mga ganun, or sa mga station ng LRT. Dahil din dito, kaya nahinto na raw siya sa pag-aaral at kinailangang kumayod para lang makaalpas sa araw-araw. 16 years old na siya nang mag-grade 7. Iginapang ang pag-aaral sa tulong ng mga nagmamalasakit at naniniwala gaya ng mga guro. Nag-tutor sa ibang estudyante para kumita. Naging choreographer sa mga festival dance. With highest honor siyang nagtapos ng high school at nakapasa sa malalaking colleges at universities.
Sa Ateneo de Manila University niya pinili mag-aral matapos makakuha ng scholarship. Nitong Sabado, matapos ang lahat ng paghihirap, graduate with honorable mention si Eugene sa kursong Bachelor of Arts in Economics with specialization in Financial Economics and minor in Decision Science. Ang kwentong success ni Eugene naging viral online. Dati wala kang matulugan, wala kang makain, hindi ka makaligo. And now, all of those meron ka na eh. So ngayon ko pa ba susuko? Payo niya sa katulad niyang may pinagdaanan, I can assure them is that as long as there are people believing in them, supporting them and loving them, they are bound to do great things. para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Congratulations, Eugene, at naway maraming ma-inspire sa kwento mo. At mga kapuso, maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.